Naku, malayo-layo pa po ang 2025 midterm elections. Pero ngayon pa lang nag-uumpisa na po ang election fever dahil naglabasan na po ang mga surveys. Tulad po nung inalabas natin sa isang episode natin, yung top 50 possible candidates for the 2025 midterm elections. Yun po ay galing sa Pulso ng Pilipino Survey. Nakalista po doon yung top 50 possible candidates. Pero ngayon po naglabas na ang kampo ni ex-President Duterte ng posible nilang line-up. Naglabas na rin po ang kampo ni President Bongbong Marcos sa kanilang possible na line-up at hihintayin po natin ang ilalabas na listahan ng kampo naman ni Franz Castro. Kasi sinabi nila mag-field din daw sila ng 12 kandidato pero sa ngayon nakikipag-usap pa sila sa mga opposition groups para sila ay maglabas ng kanilang sariling mga pambato sa 2025 elections. So ngayon, ibalita ko sa inyo kung sino-sino ang mga possible candidates and at the same time, sasabihin ko po yung kanilang ranking doon po sa lumabas na survey ng Pulso ng Pilipino. Pero ulitin ko po, yun po ay isang survey lang. Yung pong inilabas nilang top 50 na possible candidates. Hindi po ako ang gumawa ng survey, hindi po ako ang gumawa ng listahan. Manonood po kasi kayo mabuti para malaman ninyo yung mga impormasyon. Para hindi po kayo nagbibintang at napapahiya at sinasabing sarili ko lang survey yan, na ako lang ang gumawa ng survey na yon. Hindi po. Hindi po ako magbabalita sa inyo ng mga gawa-gawang istorya. Okay? So ito, unahin po natin yung possible candidates. Dahil siguradong ito ay madadagdagan pa dahil iilan pa lang po itong inilabas na posibleng kandidato sa grupo ni ex-President Rodrigo Duterte. Narito po ang initial list of senatorial candidates being considered in Duterte's slate. Una po rito si re-electionist Bong Go. At ang ranking po niya doon sa top 50 possible candidates ng Pulso ng Pilipino ay rank number 4. So mataas-taas po ang rango nitong si Senator Bongo. Susunod po sa kanilang listahan, isa pa rin pong re-electionist Bato de la Rosa. At ang ranking po niya sa top 50 ay number 11. Next in line, actor Philip Salvador at ang ranking niya sa top 50 nasa number 40. So, kailangan po mag-double, triple time si Philip Salvador para umangat po ang kanyang ranking. Pang-apat sa listahan, former President Rodrigo Duterte at ang kanyang ranking po ay nasa number 3. Nasa top 3 si former President Rodrigo Duterte. Mapanatili kaya niya ang kanyang ranking. Although, sinasabi po ni ex-President Duterte na hindi siya tatakbo sa pagkasenador. At ang anak niya lang ang nagsabi na siya kasama ang kanyang dalawang kapatid ay tatakbo sa pagkasenador. Pero siyempre, hindi po natin mapagkakatiwalaan ang sinabi ni ex-president dahil mahilig po siyang magpabago-bago ng statement. Next in line sa Duterte slate, Davao City Representative Paulo Duterte. At ang ranking po ni Pulong Duterte sa top 50, number 28. At pang-anim po sa listahan ng Duterte slate, Davao City Mayor Baste Duterte. But unfortunately, dito po sa survey ng Pulso ng Pilipino, wala po ang pangalan ni Baste Duterte sa top 50. Inuulit ko po, isang survey pa lang po yan at marami pang survey ang lalabas habang papalapit ang eleksyon. Pero ibig bang sabihin, wala man lang sa top 50 ang pangalan ni Baste? Paano yan? Sabi ni VP Sara, si Baste Duterte ang malamang tumakbo sa pagkapresidente sa 2028. Kung sa top 50, hindi pa siya makapasok. Pero hihintayin po natin maglabas yung ibang survey firms ng kanilang mga survey kung papasok ang mga pangalan na to. Dito naman po tayo sa listahan ng administrasyon sa PBBM slate. Kompleto po ang 12 possible candidates nila. Again, possible candidates kasi baka may maligwak, may mapalitan. Dahil ito pong 12 ito ay galing sa iba-ibang partido.
na nakipag-isa sa partido ni President Bongbong Marcos. At dahil po ilan na yung partidong umanib sa partido ni President Bongbong, meron po silang kanya-kanyang manok para ipasok sa Senado. At ito po ang listahan ng PBBM slate alphabetically. Una po, si Ben-Hur Abalos at ang kanyang ranking sa top 50 ay number 13. Next in line, Abby Binay at ang ranking ni Abby Binay ay number 16. Number 3 in the list, Pia Cayetano with a rank of number 9. Next in line, Ping Lacson at ang kanyang ranking sa top 50, 19. Sumunod, Lito Lapid at ang standing niya, number 17. Next possible candidate ay ni Marcos na ang daming nagtataka, lalo na yung mga Marcos loyalists. Hindi kaya naliligaw ng partido itong si Amy Marcos? Hindi ba daw dapat siya ay nasa listahan ni ex-President Duterte? Pero anyway, andyan na po siya. So nasa sa inyo naman kung iboboto nyo siya o hindi. Ang kanyang ranking po sa top 50, number 7. But considering na kapatid siya ni President Bongbong Marcos, number 7 lang ang kayang ranking ni Amy Marcos. Sa tingin ninyo, aangat pa ang ranking ni Amy or dadaos-dos pababa? Sumunod pong pangalan, Manny Pacquiao. Ranking number 5, mas mataas siya ng 2 puntos kay Amy Marcos. Ang sumunod naman, si Bong Revilla at ang kanyang ranking ay number 15. Sumunod sa listahan, Erwin Tulfo at ang kanyang ranking ay number 1. Diyan po natin makikita kung mapapanatili ni Erwin Tulfo ang pagiging number 1. Malalaman natin sa ibang survey yan kung siya pa rin ang top notcher. Susunod naman, si Tito Soto at number 2. Magkasunod sila ni Erwin Tulfo. Ang susunod na pangalan, Francis Tolentino at number 8. Ito pinagdududahan din ng marami dahil kilala po si Francis Tolentino bilang isang pro-Duterte. Pero siyempre, sabi nga ng ating Presidenteng Bongbong Marcos, pag unity ka, lahat pasok. Lahat po pwede. Basta, dapat makikiisa ka sa mga programa at polisiya ni President Bongbong Marcos. Pero kung kayo ay kokontra lang sa mga polisiya at mga programa ni President Bongbong Marcos, tulad ng isang senadora dyan, lumipat na lang kayo ng partido. At ang huling pangalan po rito sa listahan ng PBBM slate, Camille Villar at number 12. Pero may mga pangalan pa rin pong lumalabas na mga possible na tatakbo, although hindi pa sila nagpapahayag. Meron pa po tayong additional na listahan dito at ang kanilang mga ranking at standing sa top 50. Nandyan pa po si Pantaleon Alvarez. Malamang sa grupo ito ni ex-President Duterte at ang kanyang ranking ay number 42. Andyan din si Harry Roque at number 29 at Sal Panelo at number 42. Pero kung sakaling tatakbo itong tatlong ito, magkumahog na kayo para umangat-angat ang ranking ninyo. Sa grupo naman ng mga oposisyon, Franz Castro nagpahayag ng tatakbo but unfortunately wala po ang pangalan niya sa top 50. Bam Aquino nasa number 24. Former Vice President Leni Robredo nasa number 21. Tatlong pangalan pa po ang nasa listahan ko. Chel Jokno at number 23. Laila De Lima at number 36. At former Senator Sonny Trillanes at number 25. Again, inuulit ko po, yung pong ranking nila ay base lang po sa inilabas na survey ng pulso ng Pilipino. So ngayon pwede na kayong mamili dahil ito mas posible na silang tatakbo kesa doon sa top 50 natin. Dahil doon po sa top 50, naglabas lang sila ng pangalan and in actuality, marami pa pong mga malalakas na wala doon sa top 50 na list. Pwede kayong magpasok ng sarili nyong bet na sa tingin ninyo karapat-dapat mapasama sa top 12 sa 2025 senatorial elections. Pero ang pakiusap lang po natin, mag-isip po tayong mabuti. Kilatisin natin mabuti na dapat ang iluluklok natin sa Senado ay yung may mga pagmamahal, totoong pagmamahal sa bayan. At ang kapakanan lang ng Pilipino,
at wala ng iba. Ang una dapat nilang nasa isip at nasa puso. So, gawa na po ng listahan. Tingnan natin kung sino sa mga bet ninyo ang papasok sa 2025 midterm elections. Hanggang sa susunod pong mga issues, maraming salamat po.